Wine-welcome natin ang Pasko of Bahay. So, nagbabalikan na yung mga kapatid mula sa bakasyon. So, yung bagong series na pag-aralan natin ay yung Real Love. At kinuha natin siya sa 1 Corinthians chapter 13. Last time, mag-aralan natin what is real love. At marami tayong mga nakuhang mga tawag dito, insight kung ano ba yung real love na tinatawag. Ano ba uli yung, pag tinanong mo yung tao, ano yung love, ano yung real love? Ikaw, Elsa, pag sinabi yung real love, paano mo i-describe? Ano yung real love for you? Yung totoong pag-ibig or what? Okay, dapat meron munang getting to know each other. Okay. So, out of that, maaaring magkaroon ng real love, ano? Hindi lang yung mga tipong infatuation na tinatawag. Paano get to know? By chatting? Oo nga. Yung maayos na getting to know each other. Oo nga. Yung iba kasi pag nag-away, kilala na natin ang isa't isa ngayon. Ayan. So ano pa, para bilang reminder or para maalala natin yung last week, ano ba yung according sa mundo, yung love na tinatawag yung love? Paano magsasabi ng tao na ito, totoong pag-ibig na to? Bakit? Nagselos daw ng love. Abo. Sabi nila. Pag nagselos siya, actually mahal ka talaga. Real love to. Real love, nagselos eh. Oo nga. Walang pagsisilip ko pag Wala daw magmamahal. Ganun ba yun? Pag walang pagsiselos, walang pagmamahal, ha? Pag nagsusobra kasi lahat nagsobra. Oo. Masama eh. Wala naman. Ngayon pa man, ako rin sa binasa natin nakaraan, the wisdom of the Bible is clear in its definition of love. Writing to people afflicted by anger and conflict, Apostle Paul said, basahin natin in 1 Corinthians 13, 1-3, "Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing." So makikita natin dito, according sa pinag-aralan natin last week, walang masama sa mayroong pang commitment, walang masama sa heroism na tinatawag, walang masama kung malalim na yung kaalaman mo sa Biblia. Yung nga lang, sabi rito, kung wala ang love, bali wala lahat yun. No? Kasi we can be committed sa anumang gawain without love. Di ba? Maaaring committed tayo sa trabaho. Pumapasa ka naman ng oras, umuwi ka ng oras, masipag ka naman. But deep within you, alam mo kasi, kailangan mo lang eh. Siyempre, kailangan mo ng sahod eh. No? Darating ba yung time na sa sobrang love mo sa kumpanya okay lang na walang sahod. Di ba? Di ba? Pero, May nung bago akong dating dito, ang unang-unang narinig na sabihan ng mga kababayan na sabihan, kontrata ang inuubos dito, hindi trabaho. Di ba? Huwag ka masyadong sa trabaho. Kontrata daw yung inuubos. Yan. Tapos yung naging example natin dito na church, yung Corinthian church. Ngayon itong Corinthian church, according kay Paul, lumalabas sa kanya mga sinabi, committed to mga ito, faithful sila, may mga gifts sila, mga spiritual gifts, walang masama doon, malalim ang alam na sa Biblia. Ngayon nga lang nakita ni Paul, merong malaking pagkukulang sa kanila. Meron silang tagsalat or tagtuyot. At yun yung tagtuyot sa pagmamahal o sa tunay ng pag-ibig. Kumbaga, naging mechanical na yung mga ginagawa ng mga kapatid. Dumadam every Friday, ginagawa ito. Pagdating, automatic na, inaayos ang mga upuan. Maaaring dumarating tayo sa ganun, di ba? Sa trabaho, ganun tayo kung tutuusin, automatic eh. Di ba? Or mechanical na tayo kung tutuusin eh. Di ba? Yung mga automatic na yun yung ginagawa mo everyday eh. Minsan kahit na nakapikit ka lang, nagagawa mo pa siya eh. Right? Di ba? Kasi routine na siya. At maaaring dumating yung time, nagkaganod din yung mga kapatiran dito sa Corinto. Naging routine, naging everyday thing na lang sa kanila.
no? Yung kanilang ginagawa sa loob ng simbahan to the point na overlook nila, na lost yung sight nila, yung tunay nilang yung kanilang sight dun sa mga dapat na asikasuhin sa loob ng simbahan. Kung ano yung nawawala, yun ang kanilang na overlook. At yun nga yung tinatawag na love. At babasahin ko lang na mabilis, ano ba yung mga nakita ni Paul na problema sa mga kapatiran sa Corinto? Nakita ni Paul, mayroong division in the family of God. Nagkakampihan yung mga kapatid. Ay, sino bang ngayon? Sino bang messenger ngayon? Bisaya. Diba? Bakit yung Bisaya, Pastor? Di ba pwede Kapampangan? Majority naman dito Kapampangan. Kumbaga sa Pilipinas, gano'n, ano? Kapampangan Church, Bisaya Church, di ba? Chinese Church, Tagalog Church. Dito kasi ang kwento dito, di ba? Pinagsasabong nila si Paul saka si Apollos. Di ba? May kampi kay Apollos, gusto kay Paul, sabi ni Paul, sino ba kami? Mga servants din naman kami ng Panginoon. Maaaring si Apollos ang nagtanim, di ba? Ako ang nagdidilig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Di ba? Ang Diyos. So, hindi maganda. Pangalawa, nakita niya, mayroong pride and spiritual arrogance. No? Maaaring, kunyari, matagal ka na sa church, feeling mo naman, ikaw na yung marami ka ng karapatan mong pwede mong gawin, yung decision mo naman pwedeng sundin. To the point yung mga bago na tama naman yung kanilang mga suggestions, hindi isang tabi. No? Alam mo, brother, maganda yung sinabi mo, kaso, ilang buwan ka na ba rito? 2 months po. Tumahimik ka dyan. Malakis ka na pa. Yeah. At marami pang examples ng pride and spiritual arrogance. Na kumuntas na ng pananampalataya niya, feeling niya, siya lagi tama. Di ba? Hindi tama yung ganun, siyempre. Ano pa, merong sexual promiscuity. No? Ito yung ang problema rito, hindi ba ang sabi ni Paul, ano nangyayari sa church na yan? Yung kasalanan ginagawa dyan sa loob ng church nyo na yan, yung klase ng kasalanan na hindi man lang makikita sa labas, no? Sa kalagitnaan ng mga believers. At ang specific na problema, ano yun? Merong member, inaasawa yung asawa ng tatay niya. Kumbaga hindi niya nanay. Mga second wife siguro. Stepmother, di ba? Imagine that. Sabi niya, hindi ko man lang narinig yan sa labas. Tapos nangyayari sa loob ng simbahan. Kaya din yung sinabing, believers sexual to Satan for the destruction of the flesh. Nasa ganun, sa mahuling panahon, yung kaluluwa niya maligtas pa. Masira na yung katawan, basta ang mahalaga, kapag nasira ang katawan, titigil sa paggawa ng kasalanan, yung kaluluwa, maliligtas, no? Mula sa apoy ng impyerno. Yun ang principle na gusto sabihin ni Paul doon. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi sa mga naninigarilyo, yung mga matatagal ng Kristiyano, marami na napag-aralan, pero sigarilyo pa rin na sigarilyo, okay pa, ayaw mo tumigil dyan, magkaka-cancer ka, magkaka-TB ka, made-destroy yung flesh. No? Ano mangyayari kapag ito na may TB na siya, may cancer na siya? Malaking tendency, mararatay, di ba? Kapag naratay, maninigarilyo pa ba siya? Wala kang possibility, titigil siya sa paninigarilyo. No? Ngayon lang, sabi mo nga, yung mga ganong tao, selfish. Of course. Kasi nga, Pahihirapan. Sino ba? Sabi mo nga kuya, di ba? Imbis na pang-enroll ng anak, pambili ng gamot. Ayan. Imbis na yung bata, nag-i-enjoy sa buhay, nagbabantay sa kanya. Right? Mga selfish yung mga ganyang klase ng tao. Personal ko lang. Kasi naniniwala ako, sa buong buhay nila, mayroong nagsabi sa kanilang masama yung ginagawa nila eh. Sinisira mo lang ang katawan mo dyan, tigil mo na yan. Hindi nakinig. Nung naghihirap na sila, ayan, yung mga mahal na sa buhay, yung kandahirap, mag-alaga sa kanila, saka yung perang, imbis na pinakakain, pambayad sa enrollment, sa kanila napupunta. Hindi lang yun, agaw ligaya, di ba? Di ba? Yung bang merong nakarate, paano kayo mag-i-enjoy ng todo-todo tuloy niyan? Tara, buong pamilya, pumunta tayo sa Baguio. Ay, chika, si kuya pala. Nakakaya naman. Sa kakawawa naman kung paalagaan natin sa kapitbahay. Sige, kayo na lang. Di ba? Marami komplikasyon yung ganyan. Sa sakripisyo. O, di ba? Kaya dapat itong mga salita, naririnig nila ngayon. Para, hinihipuin sila ng Lord. Hipuin sila ng Lord at namamakinig. Hindi lamang yan, sabi ni Paul. Ito mo, yung mga magkakapatid daw nagdidemandahan. Nasa chapter 6 ng 1 Corinthians. Mga magkakapatid nagdedemandahan. Kung paano sa mga pamilya natin, di ba nakakahiya yung ganun? Dinimanda mo yung kuya mo? Di ba nakakahiya yung malalaman ng kapitbahay, malalaman ng mga kapag-anakan ninyo? Di ba nakakahiya yung ganun? Dinimanda niyo yung kuya niya? No?
Kayo lang. Kayo, no? Nakakaya yung ganun. Yun na nga lang, nag-aaway-aaway sa loob ng pamilya eh. No? Sa dandalan sa mga bagay na pwede namang pagkaisahan. Nakakahiya na. Yung pa kayo magdemandahan. Yung bang pagharap sa husgado, magkapatid sila nagdedemandahan. At ganun mismo yung example ni Paul dito. Ang sabi kasi ni Paul dito, katulad niya, nagdedemandahan kayo. Ngayon, pagharap niyo sa husgado, sino yung husgado? Unbeliever. Imagine yung judge na unbeliever ang mag-judge sa mga believers, sa mga anak ng Diyos. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Yun ang sinasabi ni Paul. Yun ang problema sa Simbahan ng Corinto. Troubled marriages. Nagkakahiwalayan, nagkakalamigan, divorce, separation. Kung hindi man magkasama nga, halatang-halata naman may problema. Lagi nag-iiringan, no? Ano ba patawag dito? Nagpapatamaan, laging mayroong sarcasm. Magkasama sa isang bahay, natutulog sa isang kama. No? Pero mahirap yata mabuhay ng ganun. No? Mahirap yata mabuhay ng ganun, right? Lalo na yung sa church na yan. Tapos mga kapatiran pa yun. Di ba? So ano pa? Abuse of spiritual liberty. Na kung mo alam niyang once and always saved naman eh, kung makagawa ng kasalanan, gano'n na lang. Di ba once and always saved naman? Kung talagang ligtas ka, kahit no matter what, ligtas ka pa rin. Ano sabi natin kapag gano'n ang way of thinking ng isang tao? Sinyalis yun. Ha? Sinyalis na. Oo. Sa inyo, nang medyo questionable yata yung kaligtasang inaangkin niya. Kasi kung talagang ligtas ka, hindi mo gagamitin ganung klase ng mga pangatwiran. Right? Ayan. Hindi lamang yung abuse of the Lord's table. Kasi yung the Lord's table nung araw, tayo kasi ginagawa natin sandali lang sa harapan. Yung dinibreak natin yung bread, or namimigay tayo ng tinapay, umiinom tayo ng juice, and that's it. Ang totoong Lord's table nung araw talaga, dinner. Yung ginagawa natin sa gabi, yung salo-salo, yun. Pero sinisimulan nila sa breaking talaga ng bread. No? Mananalangin, magpapasalamat sa Diyos, at sabay-sabay silang kakain habang inaalala nila bilang celebration kasi yung ginagawa nila doon sa ginawa ng Lord's at sa muli niyang pagbabalik. May mga kapatiran, hindi pa kumpleto kumakain na. No? Samantalang ang spirit kasi nung tagpo na yun, hindi lang basta dinner yun eh. Ibig sabihin, kakain tayo ng sama-sama para aalahanin natin ang sabay-sabay yung ginawa ng Lord sa upper room. Because yung mga iba, nauuna sila. Ano nangyari? Nagkakasakit. No? Kaya nga sabi ni Paul, yung iba, ayun, nangamatay na. Nangamatay na or what? Ganun ka-big deal kasi sa Lord. Yung Lord's Supper na tinatawag. Ganun ka-big deal. Nung panahon nila, binabastos, ayan, nangyari sa kanila. Ano pa? Misuse of spiritual gifts. Ang specific na issue dito, yung speaking in tongues. Panahon pa lamang ni Paul, yung speaking in tongues, talagang misuse na ng maraming Kristiyano. Kung paano misuse na misuse ngayon, ganun din nung araw. No, ganun din nung araw. Misuse. Tongues ng tongues, wala naman nag-interpret. Tapos pag tinignan mo sa dictionary or sa almanac ng lahat ng language na meron sa buong mundo, wala naman din yung tinatongues niya. Tapos ikakatwiran pa, kaya wala po dyan yan, kahit hanapin niyo pa yung tongues ko, wala dyan sa almanac of world languages. Kasi po, wika siya ng mga anghel. Malaking kalokohan. Okay? Malaking kalokohan. At panghuli, neglect of doctrinal basics. Maaaring napakataas na kasi ng pananampalataya, napakataas na ng nalalaman, yung mga basics naman nakakalimutan nila. Bigyan ko example, sabi ni Jesus Christ sa mga Pharisee. Maganda yung ginagawa ninyo, mga Pharisee. Nagtuturo kayo ng kasulatan, ginagawa niyo yung mga utos ni Moses, pero huwag niyo naman kalilimutan yung justice. Ipataw niyo ang tamang justice sa mga nangangailangan ng justice. Di ba, parang sa batas ganyan eh. Pag merong tumawid sa jaywalking area, huli ka agad. No? Parang bang napaka-tough nila pagdating sa pagpapatupat ng batas. Samantalang sila rin naman mismo, no? Binabali naman yung batas. Bawal magnakaw. Sila naman ang nagnanakaw. Right? Ganun yung mga Pharisee, ganun din yung mga tao karamihan. No? Naka-common sa atin na sa atin, hinuhuli pag walang suit na helmet, di ba? Pero yung mga traffic enforcer, pag ginagamit yung motor nila, hindi naka-helmet, yung iba walang plate number. Di ba? Maraming napipicture na ganyan sa Facebook. Sa mga one-way.
Diba, one way, pero sila to counterflow. O nga, hindi hindi sila magandang example. Sa amin, maraming ganun eh. Maraming nireklamo eh. Pinicturean ako sa pinadala sa City Hall eh. Dapat lang, ano? O kasi sila mismo nagpapatupad, pero sila mismo pag nakagamit yung motor nila, walang hingo eh. Sila yung violate. Wala pa plate number. Parang Yung tagasulong ng batas, sila pa yung number 1 na taga-bali ng batas. kung titignan mo ba, hindi naman sa pang-ano, pero hindi ka naman hindi na mataas na official sa gobyerno. Traffic enforcer nga lang, di ba? Pero kung umasta, as if parang police, parang Yung pala nga posisyon niya, meron na siyang hydrocephalus. No? Malaki na agad ang ulo. No? Imagine, kaya sabi nga nila, with great power, comes great responsibility. Hindi si Spider-Man nagsabi nun sa Uncle Ben. Okay? Sa Uncle Ben. Okay? Kasi maraming tao, konting power lang, nami-misuse na kagad. O, di ba? Sang-ayon na sang-ayon na siya. Maraming sineshare siya na. Mga majority sa mga tao. Pagka nagkaroon na ng konting kapangyarihan, kinakain na yun. Ayan. Sila, di ba, yun ang kaibahan ng Lord sa tao. Meron siya. Yung Lord, meron siyang power over His own power. Ang Diyos, hindi siya nakukubabawan ng sarili niyang kapangyarihan, kaya lumalaki ulo niya, nagiging power hungry siya. Di ba? Or power shower. Ang tao kasi konting power lang, ayan na. Minsan nga, pinsan mo lang yung malayong pinsan mo lang naman yung barangay captain, kumakasta ka na Di ba? Akala mo kung sino na. May kamag-anak lang na pulis. Akala mo kung sino na. Di ba? Uy, ex-pulis ang tatay ko. Minsan, ex na nga, tapos na Di ba? Kahit nga street sweeper. Street sweeper ang Oo nga. at least nasa gobyerno. Oo, di ba? Government official ng worker or what? Lightkeeper ng mga street sweeper. Oo, di ba? Meron na kaagad, pride na tinatawag pag mamayabang. So, yun nakita ni Paul sa mga kapatiran sa Corinto. Yes, ulitin ko po, commitment, hindi question sa kanila yun. Paalaman sa Biblia, hindi question yun, malalim ang nalalaman nila. Faith, yes, hindi question yun. Spiritual gifts, hindi question yun. Ang malaking question at ang pinakamahalaga yung pang nawala sa kanila, real love. Kaya nagkagano ng kanilang simbahan. So ngayon po, pag-aaralan natin specifically ay yung marks of real love. So ngayon, kasi iba kasi ang pakahulugan ng mundo, karaniwan ng tao sa real love. So ngayon, pag-usapan natin, yung mismo sinabi na ng Biblia. Ano ba yung marka? Diba? Yung marka ng tunay na pagmamahal. Okay? What is love? And why does it seem so elusive? Diba? Kung sino yung mahal ko, hindi ako mahal. Iba ang mahal niya. Yung mga ganun, diba? Kasi sa mundo kasi ganyan yung sa love. No? Kung kailan online ako, offline naman siya. Hindi kami magtagpo talaga. Di ba? Di ba? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal. Isang madalas maiwan. Oo. Ayun ang tao Kaya iba tuloy, naguguluhan na Sana dalawa ang puso. Naguguluhan na tuloy, hindi maintindihan Hindi maintindihan. Di ba? Why is love seem so elusive? Ano yun, Dennis? Dennis Nabasa? Okay. Kasi dalawang Dennis yung nandun para sigurado. Okay? If we had lived in the days of the Apostle Paul, the Greek language would have helped us clarify the kind of love we are looking for. So, iisa-isay natin yung iba't ibang klase ng love na meron sa mundo. Kasi specific kasi yung ginamit na word sa Greek. Pero sa English, isa lang. Sa Tagalog, isa lang. So, babalikan natin siya. So, the Greek word eros was a term used to describe romantic love. Doon ang galing yung salitang erotic. Yan. Erotic. Love din yan, kaya lang, ibang klase eros, love. Sa Tagalog kasi, love lang. That's it Di ba? Sa English. Ano pa? Meron pang isa. Storge. Storge described a strong love that protects and makes secure. Kapag yun ang gusto mong sabihin sa kanya, don't worry, I storge you so much. Yun yung kumbaga, diba? I will take care of you
No? Okay. Storbo eh. Yan. So marami, di ba? Kapag yung medyo romantic, I cherish you so much. Yan, sa Greek. Pag yung dinidescribe mo naman, yung security niya, yung protection niya, storge. Huwag ka mag-alala, storge kita, walang problema. Yan. And of course, yung alam na alam din natin, phileo. Phileo represented the brotherly love of family or friendship. Yung buong pamilya, yan, phileo yan. Yan, filial. Familial, filial, phileo, Philadelphia. Ano ibig sabihin ng Philadelphia? Brotherly love. Yan yung Philadelphia. Okay? Phileo. So, merong tatlo tayong binanggit. Eros, storge, phileo. Sa English yan, puro love, love, love. Sa Tagalog, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ngayon, meron pang apat. At yun yung, and then there was agape. Most often used to speak of God's love. God described love in its most profound and pure form. Okay? So, sa Greek, merong apat na word na ginagamit upang sabihin yung love. Depende sa level. Eros, storge, phileo, at yung tinatawag na agape. Ngayon, yung agape, paano natin na-experience yung agape? Yung pagmamahal ng Panginoon, Ayan. unconditional love. Ayun. Na, Amen. yung sa sinabi din sa Romans 5, Ayun. na pinadama ng Panginoon sa atin yung pagmamahal niyan, habang nung tayo nasa pagkakasala, pinahal na tayo. Kumbaga, inibig niya tayo ng mga pagkakataong hindi pa tayo kaibig-ibig. Yun yung tinatawag na agape, unconditional love. Kumbaga, nasa lusak ka, minahal ka niya, inihaon ka niya sa lusak. Di ba yung tipong hinintay ka muna niya umalis sa lusak, nagpakagwapo ka na muna, saka ka niya minahal. Hindi ganun. Pinakaiba ng ating Panginoon. Agape ang tawag doon. Ngayon, since Paul chose the word agape, okay, yun ang ginamit niya, for his description of love in 1 Corinthians 13, di ba yung love does not like this, love, agape yun, agape does not like this, okay? It appears, Paul wanted us to see that it is the highest kind of divine love that gives lasting meaning to all other expressions of love. Using agape to describe this love from our Creator's point of view, okay? So yung love, using God's point of view, laging agape yun. Hindi bumababa. Hindi bumababa. Katulad lang, di ba, kay Peter, 3 times siya tinanong ng love, Peter, do you phileo me? Peter, do you phileo me? Phileo me. Actually, hindi umabot doon sa agape eh. Kaya si Peter, naiintindihan niya yun eh. Naiintindihan niya. Kaya nalungkot siya doon sa pangatlong beses. No? Nalungkot siya. Kasi, anyway, kasi nga bumagsak siya eh. 3 times niya itinatwa ang Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, 3 times din niyang tinanong si Peter. Kumbaga, binawi isa-isa. Binawi, kumbaga, kasi nirestore niya si Peter eh. Di ba? Ganun kasi ang Lord eh. Kasi hindi ba prayer niya yun nung gabi? Di ba sabi ni Peter, alam mo Lord, even to death, sasama ako sa'yo. No? Di ba sabi ng Lord, ganun ba Peter? That's good. But you know, bago tumilaok yung manok, 3 times mo na ako tinatawa. No? Kaya si Peter, nagugulo siya, what? Alam ko, mahal ko siya eh. Pero hindi alam ni Peter by that time, hanggang phileo lang siya actually. Hindi pa siya umaabot dun sa talagang unconditional by that time. Hindi pa kasi wala yung Holy Spirit, wala pa yung mga nangyari. Pero sabi ng Lord, pero huwag kang mag-alala. Pinag-pray ko sa Ama, no? Na after all these things, sa pagdadaanan mo, muli kang tumayo at tapangunahan mo ng church. Ang ganda rin sinabi ng Lord na actually eh, no? Kumbaga, parang yung binuhusan ng tubig si Peter, nang sabihin niya, hindi, actually, pag tilaak ng manok, 3 times mo kung tinatwa. Parang kang binuhusan ng manibig na tubig. Ano yung bawa sa asawa mo? I love you, honey. Umaga, di ba? Tanghali, I love you, man. Pagdating sabi, I love you so much. Tapos biglang may sasabihin ni babae, di ba, ibang, hindi ka nga nagsaing, love mo ko, hindi ka nagsaing dyan. Di ba, parang kang tuloy, hindi mo na anong gagawin mo ngayon, or what? Ano kayo, meron sinabi sa'yo, na tila ba kabaliktaran ng mga sinasabi mo sa kanya. Di ba parang kang binuhusan ng malamig na tubig? Pero agaran din, sinabi ng Panginoon, yun ang mga restoration na mangyayari after that. Di ba? So, yun nangyari kay Peter, nangyari siya. Ngayon, ito yung love from our Creator's point of view. Yan yung paborito ng lahat. 1 Corinthians 13, 4-7. Love suffers long and is kind.
Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Yan yung agape na love na pinag-usapan natin. Ngayon, baguhin natin yung term. Agape suffers long and is kind. Agape does not envy. Agape does not parade itself. It is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Hindi mo pwedeng ilagay dyan yung term na phileo, lalo na yung eros. Agape lang ang pwede mong ilagay dyan sa binasa natin. The highest form of love. Welcome na pala natin si Brother Ariel Barrientes. At handang-handa na siya sa kanyang flight. Dala niya na yung gamit niya? Dala niya na yung backpack niya. Okay? So, when we consider the different elements of this lofty love, high love, it becomes clear why agape love is real love. So what is real love? Agape love, or unconditional love. The love we all want and need. Kaya nga, di ba, merong kanta, Love Me, this is Carpenters, Love Me for what I am. Not just simply being me. Di ba? Kumbaga, mahalin mo ako kung sino ako ngayon. Hindi someone na i-design mo for you to love. Right? Kasi nung mahalin tayo ng Panginoon kasi, ganun tayo. Exactly kung sino tayo eh. Ulitin ko, marumi tayong lahat. Walang malinis sa atin eh. Wala. Kaya nung tayo mahalin ng Panginoon, lahat tayo sama-samang nasa lusak. Nasa lusak, naglulunoy tayong lahat sa kasalanan. And yet, God chose to love us. No? Kasi merong kapatiran nagtanong doon sa post ko. Sabi niya, Kuya, ano ba itong love na pag-usapan natin? Is this emotional? Ito ba yung kind of love na from emotion? Ngayon, sinagot ko yung kapatid. Sabi ko, hindi siya, especially ang pinag-usapan natin yung point of view ng Diyos, Nang ang Panginoon magmahal siya, hindi emosyon ang ginamit niya. Rational siya. Yung proper way of thinking. Hindi lamang yun, hindi ko man kaya ipaliwanag yung takbo ng kaisipan ng Diyos by that time, but ito yung klase ng decision, proactive decision. Na kumbaga nakita ka ng Diyos, naglululoy ka sa kasalanan, I love Him. I love her. Ganun siya. Nag-decide siya. Mahal ko siya. Kukunin ko siya. Lilinisin ko siya. Gagawin ko lahat para sa kanya. I will die for that person. Then, isasama ko siya sa langit sa uling panahon. Sabi nga natin, diba? Minahal na tayo ng Panginoon kaya hindi pa tayo kabig-ibig. Of course. Amen. Hindi emotion yan. Kasi pag sinabi mong emotion kasi may naramdaman ka muna eh. Yan. Bago ka nakapag-decide. Of course. Ay, nga pala. Yun yung sa perspective ng tao. Ayun. Sa atin, tayo. Nagmamahal tayo kasi minahal tayo. We are reactive. God is proactive. Kaya nga sinabi ng Biblia, we love Him because He first loved us. Hindi mo sasabihin na una kang magmahal sa Diyos. At nang dahil dun sa ginawa mong pagmamahal sa Diyos, inibig ka naman ng Diyos in return. Hindi totoo yun kasi nungalingan yun. Diyos ang unang nagmahal, kaya mo siya natutunang mahalin. Pero tayo kasi hindi ganun, di ba? Of course, sa unang nagmahal sa isang tao, kunyari sa mag-asawa, kunyari yung lalaki, yung babae unang nagmahal dun sa lalaki, nangyayari yun sa tao siyempre. Minsan sabay, of course, minsan ganun eh, ibang love na nila isa't isa, or sabay sila, or what. May mga pagkakataon naman, hindi. Yung isa lang talaga mahal na mahal niya, yung nung simula, yung isa naman, Una na lang. di ba? Tuwing dadalaw to, may patis. Meron ba ng patis sa bahay? May patis na ako dito, or what? Pero, yun ang papakita niya ng love eh. Di ba? Di ba? Kaya may patis to din. Suka, hindi na. Kung nga, sana suka naman, or what? Kung namalhikan, puro pati sa nila. Kaya nga eh. Kasi meron na napanood na tawa ko ng tao eh. So yung darating siya kasi meron siya ng factory ng patis. Tuwing nadalaw siya, ito nga palang patis para sa'yo. Tapos kinuha nga na nilagay sa cabinet. Punong-puno na ng patis yun. Cabinet. Namalhikan, pati sa may patis ng bumbahay or what. Ayan. Yun ang kaibahan ng Panginoon. No? Nung mahalin niya tayo,
Kaya nga, di ba, yun ang principle na tinuro ng Lord. Ano sabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount? Mahalin niyo yung mga hindi nagmamahal sa inyo. Right? Kasi kung mamahalin niyo yung mga umiibig din naman sa inyo, ano pa yung gantimpalang hinihintay ninyo? Nakuha niyo na. Kapag ang pinapakita mo na ng pagmamahal, yung nagmamahal sa'yo, nakuha mo na yung gantimpala doon. Kung gusto mo ng talagang gantimpala mula sa langit, ang mahalin mo yung taong hindi nagmamahal sa'yo. Then ang Lord na ang magbibigay ng gantimpala. And who knew, hipuin ng Lord yung tao, magre-return siya ng love sa iyo. Ang Lord ang nasabi niya, yun ang prinsipyo ng Panginoon kasi. At yun din ang sinasabi niya sa atin. No, minahal ko kayo ng mga pagkakataong hindi niya ako mahal. That's agape. Ang sarap pag-usapan kasi ng agape, kaya medyo ina-elaborate ko siya. Kasi even though alam natin ang meaning ng agape, unconditional love, even though alam natin yung example natin na nalulunoy ka, minahal ka ng Diyos, but I believe it's more than that. It's more than that, mga kapatid. Mas malalim pa doon yung talagang nasa puso't isip ngayon ng Diyos. Of course, ginagamit ko lang yung mga term, bilang person. Yung nasa isip ng Diyos, mas higit pa yung dahilan niya kung bakit na tayo minahal. Pero the point is, ito tayo ngayon, nakikinabang tayo dun sa agape love na yun na binigay ng Lord. Okay, so mula dito sa 1 Corinthians 13:4-7, dito natin kukunin yung mga marks ng real love. So simulan natin sa una. Sabi niya, love suffers long. Okay? Love suffers long. Ano ibig sabihin dyan ni Paul? It is patient. Hindi siya pasyente or mapagpasensya siya. Yan, matyaga. Yan. Magandang Tagalog dito ni Ate Elsa. Okay? It is patient. The Greek word meant long-tempered. Long-tempered. Siya yung ilang beses mo nang nilagay sa baga, sa apoy, isinusaw sa malamig, nilagay sa baga, sinusaw sa malamig, hindi siya bumibigay. Yun daw yung love. Ano ba yun? Sala sa apoy, sala sa lamig, sala sa init, or what? Yung ba yun? Ibig sabihin nun? Okay? Ang sabi sa Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, sabi dyan, macrothumia. Yun yung word na love suffers long. Love macrothumia, kumbaga macrothumia. Macrothumia describes that quality of self-restraint in the face of provocation that does not hastily retaliate or promptly punish. Hindi siya mapaghiganti. Kasi yun naman ang ibubunga ng patience, di ba? Hindi ka agad magre-react. Hindi ka agad maghihiganti. Okay? Another commentator defined it as slow to become resentful. I believe lahat tayo dito medyo, hindi lang medyo, lahat tayo, kumbaga tinamaan. Kasi, aminin natin sa hindi, tayong tipong konting-kanti lang, galit na kaagad. Diba? Yung bang, di ba, minsan hindi na napansin eh. Bland na ang buhok ko, hindi pa napansin yung lalaki ito. Diba? Kasi nung umalis ng bahay, itim ang buhok. Pagbalik bland, yung lalaki, wala lang. Parang nakita ko. Naalala. Hindi na pansin. Ano yun? Naalala ko tuloy si Ate Rose eh. Oo. Ang unang pumansin, wow, ang ganda ni Manny. Sabi, buti pa yung anak mo. Si Precious siya nagsabi. Precious at nagsabi. Tapos ikaw, wala lang. Wala lang. So bagay sa babae kasi naintindihan natin, big deal sa kanila yan eh. Pag kaya hanggang dito buhok na, nagpagupit hanggang dito na, dapat mapansin nila. Tayo kasi wala lang eh, di ba? Wala lang eh. O sige, ibahin natin. Wag yun ang gawin natin example. Ano yung pwede natin gawin example dito? Dun sa, sabi diyan kasi, yun daw macrostomia, hindi agad, merong self-restraint, hindi agad na po-provoke. Does not hastily retaliate, sabi diyan, or promptly punish. Magbigay natin example. Ano magandang example diyan? Sa mag-asawa, kahit tayo man o iba, no? O mga magkakatira, sabihin na nga natin sa church, without naming names, of course. Okay? Kasi in general na may pag-aaral natin para sa lahat. Halimbawa, kasi bigyan ko ng sample, kunyari, medyo si kapatid, yun, inismiran ka. Inismiran mo rin. Di ba? Yung mga simpleng ganun ba? Nalampasan ka lang sa kamayan, no? Wala lang eh. Maaaring nataon talaga, malayo rin iniisip ng kapatid.
Kaya nung kamayan na, wala sa isip niya, nadagpasan ka niya. Maya-maya, nung uwian na, tayo po'y magkamaya. Hindi ka na, hindi mo siya kanamayan. Pakain na, ba't mo sa kanya? Yung mga simpleng ganun ba? Hindi ba parang yung puso mo, sinakal ka agad ng dahil lang dun, ha? Nalampasan ka lang, hindi ka lang nakamayan. Ayan ka na ngayon. Evil tong kapatid na to. Inaabot tong kamay ko, paabiling. Hindi ako pinansin or what? Di ba, may mga ganun kasi, maaaring ang term na doon, maramdamin, sensitive, or maaaring on yung skin, no? Ako, yung experience ko noon, kami ni Judy, nung bagong kasal pa lang kami. Anyway, si Judy, tiniis niya yan hindi niya binanggit kagad sa akin. Kasi, ako, nasanay ako na, pagdating sa bahay, kung saan hinubad yung damit, doon lang lagay kung saan yung medyas doon lang. Yung pala, inaano yung kinokontrol niya sa sarili yung dumating sa putot talaga lang sila. Ano ka ba? Kung saan lang nilalagay? Doon ko lang din napansin. Pagbukas sa kaldero, yung medyas mo lang. Isang taon na pala. Siyempre, oo. No? Siyempre, mga babae, pagdating sa kalinisan, mas angat pa rin sila sa mga lalaki, of course. Sa kasakayusan. Ako naman, inaano ko naman sa kanya, tinitiis ko sa kanya before, halos every week, nag-a-arrange ng kwarto. Lipat-lipat yung cabinet, ganyan. Ito naman to halos every ano na lang, iba-iba yung Oo. Naligaw. Kasi yung mga gamit. Nasa kisa nila. Ano ba nun? Si Judy, kasi pag sinabi niya, sige, ano natin to, tapos talagang wala lang, passive lang ako ba? Yes, nagugulat lang pagdating ko, ando na si Jun eh. Silang dalawa, nagbuhat ng cabinet. Ikaw pa, nilulungan kami na umalis ka dyan. Sabi ba? Yan. Meron dito mga sinabi yung author na pinag-aralan natin para mas lalo nating makuha yung gusto niya sabihin. Gusto sabihin ni Paul. Real love does not retaliate or seek to get even. Yung pala yung sabihin niya. It does not embrace bitterness. Walang bitterness. But patiently endures. It recognizes and deals with the heartaches it faces without becoming vengeful in response. Yan, yung paghihiganti. May mga tao kasing sadyang yung una, onion skin. Pangalawa, napaka-sensitive or may sa Tagalog yun, sinabi ko kanina, yung sensitive. Maramdamin, no? Yung bang konting bagay, big deal na kaagad, Nagdala ng ulam, isa lang ang kumuha, iba na, ano ka lang sa ulam ko? You know? Di ba? Familiar ba? Yung bang, pag naglagay ng kaldero na ulam, titignan mo, sino yung mga kumukuha. Tapos yung reaction ng muka, pag merong medyo pagtikim dun sa sabaw na niluto mo. Parang naasiman samantalang hindi naman maasim. Yan na. Hindi na ako magluluto sa susunod. Napakasuwain na simbahan ito. Hindi lahat na yung mga kapatiran. Diba? Yung pala yun. Marami tayong pwedeng example dyan eh. Isa na lang yun sa marami example. This quality of love, suffering long, enables a person to do what others say they could never do. Walayan mo na yan! Siya lang ba ang lalaki sa mundo? Mga ganyan, di ba? Siya lang ba ang babae? Right? Maraming ganyan eh. Ano pa, kunyari sa opisina, huwag na sa mag-asawa naman. Di ba, nasigawan ka lang ng konti ng amo mo. No? Binasak mo na ikama mong ganyan. Pag uwi mo ng bahay, naalala mo, marami ka pa ng bayarin sa Pilipinas. Bumalik ka, syempre. Sorry ka. Diba? So, Mr. Ikaw naman may magagawa ka naman doon, or what? Maraming ganyan kasi. Kinakatasan, load ka ng load. Wala na lang, umalik ko sa paanan. Pag nasa kasagsagan kasi ng pride talaga, pag bagsak ng ikama. I quit! No? I quit! I quit! And you're very ugly! Kasi umalis ka ngayon. Ang sayo-sayo mo, pahabang palabas ka ng opisina, di ba, ng building. Goodbye! Tapos Kala nyo, pagdating sa bahay, nung mahimas-masa na yan, mga pala, nag-aaral yung mga anak ko, daming bayar eh, di ba? Kaya na, kinabukasan yan na.
lumalakad ng palon. Palapit sa amo talaga. Okay bang acting ko kahapon? Di ba kami sabi nga kung huwag ka magdidesisyon pagka yung malungkot ka, masaya ka, Ayan. maggalit ka, Tama. hindi ka magagawa ng desisyon. Tama. Dapat nasa wastong kaisipan. Ayan, doon ka mag-decide. Ngayon, kung normal sa'yo na ganun ang kaisipan mo, yun ang normal sa'yo. Mahirap yun. Kasi nahirap talaga makontrol minsan. Especially paggalit. Oo. Di ba ganun tayo pag medyo nakaaway mo yung boss mo, di ba ang naglalaro sa isip mo, makapagpasa ng CV. Di ba? Sigurado ako may kukuha sa akin sa husay kong ito. Teka, paano ko nagkuha ng CV? Ang naalala ko, noon bumili lang ako ng biodata sa tindahan. Ito sa kita. Diba? Hindi pa na paggawa CV, hindi rin alam. Dito pa, ano ba yung CV? Community, Ayan. Yung kasama yung patience talaga, yung pag-usapan natin. Kailangan love suffers long. Ngayon, gagawa tayo ng isang eksena dito. Mula sa isang kapatiran, mula sa mga simbahan, hindi rin natin alam kung saan. Pero true story siya. Patungkol naman sa mag-asawa ito, mga kapatid. Kasi, kumbaga sa kandungan ng pag-ibig talaga, family. No? Kung saan talaga big deal yung tinatawag na love suffers long sa family yon. So, tingnan natin ngayon itong kwentong ito. That was Joanne's case, okay? Hindi tunay ng pangalan ng mga taong talaga nag-exist. That was Joanne's case. Her husband had been involved in a lengthy affair, eventually abandoning their family. Iniwan siya, maging yung anak niya, iniwan sila ng kanyang asawa. So, kasi nga merong karelasyon. The marriage ended in divorce. Yet, in all the hurt and pain Joanne experienced, she never forgot why she loved her husband. Kumbaga, hindi niya pa rin nakakalimutan kung bakit niya minahal yung lalaki. Nung una sila nagkita, magaling magtimpla ng kape or what, no? Hindi niya kinakalimutan yon. Pero masakit talaga sa kanyang puso, yun nangyari. So, after months of sorrow and rebuilding her life alone, she received the word that Charles, her ex-husband, had been injured at work and had been hospitalized. God used the suffering of that accident to get the attention of a man gone astray. Yung mga nararatay, mga kapatid, maraming time niya para makapag-isip. At hindi lamang yun, nasosolo siya ng Diyos. Kasi nasa katahimikan niya mga yan eh. Nasa mahabang panahon ng pag-iisip, sa meditation, sa reflection sa buhay. Ganun na nangyari no sa lalaki. Okay? Nung maratay siya, yan na. So, one day, Charles contacted Joanne and asked if there was any hope for their broken marriage to be restored. Kasi nag-divorce na sila eh. So it means yung babaeng kinahumalingan ng lalaking una, hindi lang naman sila nagsama. Parang infatuation. Okay? Or sexual interest lang, tapos nung lumipas, wala na. Okay? Maaaring ganun nangyari. So ito ngayon ng lalaki, hoping siya na ma-restore yung kanilang marriage. What a huge question, kasi tinanong niya si Joanne eh. And what an open door for further hurt and sorrow. Di ba? Kumbaga parang para saktan mo na naman ako, ha? Kumbaga, di ba? Kung isipin mo yung ganyan. Another woman in a similar situation might have understandably declined. No way. Matapos yung mga ginawa mo sa akin yan, no? At hindi lang yun, nag-divorce na tayo, tapos gusto mo magbalikan tayo, kung iba rin lang magde-decline. No way. Tapos na ang lahat sa atin. But in spite of Joanne's concerns, she was willing to enter months of biblical counseling with Charles. Silang dalawa, magkasama. 2 years after Joanne had been forced to deal with one of the most severe pains and losses a woman can know, she remarried Charles. To make the story short, nagkaayos sila ulit. Nagkaayos sila. Ngayon, maraming babae, maaari, kasi babae si Joanne eh, yung matawag dito. Siya yung ginawa ng katampalasanan. Ngayon, maraming magsabi, wala naman palang utak tong babaeng to eh. Sa kabila ng ginawa sa kanya ng lalaki niya, tinanggapan niya. Divorce na nga sila. Malaya na siya.
Di ba? Ang dami naliligaw sa kanya. Right? Hindi lamang yun. Since malaya na siya, pwede niya nang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Nang walang tali or what. Hindi lamang yun. Ngayon niya ipakita doon sa lalaking yan, yung magaling na lalaking yan, kung gaano kasakit yung ginawa sa kanya. Di ba? Pwedeng ganun eh. Yun ang hirap kapag nakapaligid naman sa'yo, unbelieving friends. Madalas, hindi lagi hindi lahat. Pero kadalasan, yun ang mga sasabihin sa'yo. Huwag mo nang balikan yan. No? Sabi nga sa bad company, corrupt good habits. Bad company corrupts good habit. Kaya nga dito, makikita natin, yung mga taong nilapitan nila Joan sa ni Charles, tamang tao. Christian counselors. Na ang pawang mga ibinigay ng mga advices sa kanila, biblical. Biblical. Ngayon, I believe, hindi sa lahat ng pagkakataon nangyayari ito, kahit sa mga naturingan ng mga Kristiyanong mga mag-asawa or pamilya. Pero ito kasi true story, ito binago lang yung mga pangalan mga kapatid. No? Hindi siya madalas mangyari, but I believe, marami pa rin kung tutuusin. Pero mas marami yung hindi gagawa niyan. Okay? Ngayon ako nang basahin ko ito, kung balik rin kaya natin ang pangyayari. Right? Kung yung babae ang nagloko. Siya ang nahumaling sa iba. Okay? Siya yung nang iwan sa pamilya, naiwan yung lalaki pati yung mga anak. Siya yung nakipag-divorce. Tapos yung babae ngayon nagdadisgrasya, at yung babae tatawag sa lalaki ngayon, let's get remarried. Mag-ayos tayo. No? Madali kaya sa lalaki yan, mga kapatid, natanggapin ulit? Hindi. Hindi, ano? Mas ang lalaki. Yan. Iba ang lalaki sa babae. Oo nga eh. Actually, ako sa isip ko rin, hindi magiging madali yan kung binaliktad natin ang pangyayari. Hindi. Kasi, I mean, diyan naman tayo, kumbaga, super, hyper, no? Pagdating sa bagay na yan, no? Hindi tayo papayag ng ganun. But maniniwala ako, meron din naman. Hindi natin nilalahat na 100% ng lalaki. Bihira. Di ba? Yung nga lang bihira. Yun nga lang ang point ko kung bakit sinasabi ko, mga kapatid, kasi, as Christians kasi, yung pa rin talagang pakikipagkasundo, kung maayos pa, bilang Kristiyano, ayusin siya. Of course, lalaki, kung pag-uusapan natin yung ego natin, yung pagkaka-set up ng network ng utak natin or what, okay, fine, ganyan tayo. But as a Christian, ako personal ko lang, kung ano yung ginawa ni Joan kay Charles, no? Ganun din dapat ang gawin ni Charles kung sakaling si Joan yung gumawanan. Kasi, yun kasi ang right. Hindi siya nakaano porque babae. Doable siya kasi babae. Oo nga eh. Pero sa kayo siguro maaari magpatawad ka. Pero hindi na kayo magbabalik ka. Maaari. Kaya Maraming alam ganyan. lang sa mga anak mo. Oo. Yung pinapatawad na kita, pero that's it. No? Ang Kaibigan na lang tayo. tinuturo kasi ng Lord yung restoration. Restoration. O mahirap, pero sa tulong ng Lord, kung meron namang talagang pagkakataon. Oo. Mahirap talaga, mahirap. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Ngayon pa man, with God, all things are possible. Kasi alam ko, lagi natin naririnig yung mga kasabihang kapag may malamat na. Di ba? Maalat. Di ba? Kapag may lamat na, hindi mo na may restore pala yung katulad nung hindi pa siya nababasag. Ako, sa point of view ko, kung point of view ang tao pag-usapan natin, yes, that's impossible. But kasi again, tayo kasi bilang Kristiyano, isinusuko na rin natin yung ating perspective sa perspective ng Diyos. Yung kasi ang point natin, that is Christianism. Hindi na tayo nagpapakatao, as in tao ka lang, sarili mo lang, kundi, yes, tao ka, pero kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang ipinipilit natin gawin sa buhay natin. Yung total na pagpasaila. Mahirap yan. But again, with God, all things are possible. Yun na lang ang pinangahawakan natin. Walang imposible sa Diyos. Kung imposible sa atin, pues, posible sa Kanya. No? Posible sa Kanya. Okay? So, actually, hanggang dito muna tayo, itong unang part na ito. Susunod natin, sa next time natin isusunod yung next topic. Such willingness to resist becoming resentful does not mean that past sins are easily or painlessly forgotten. Siyempre, hindi sila easily forgotten.
But real love doesn't give way to bitter resentment. It suffers long. Yun ang ibig sabihin ng unang-una sa sinabi ni Paul. Love suffers long. Ibig sabihin, wala namang pagmamahalan na walang suffering eh. Meron talaga. Wala namang pagmamahalan na walang pag-aalay talaga ng buhay eh. Merong pag-aalay talaga ng buhay sa pagmamahalan. Hindi pwedeng wala. Kasi kung nag-asawa lang tayo, tapos, hindi ba ano sinasabi pag kinakasal na? For better or for worse. Di ba? Yung richer and poorer, at least yung napaka-narrow nun eh, financially, material ang pinag-usapan doon. Pero yung for better or for worse, napakalawak nun. No? Oo, sa hirap at ginhawa. No? Actually, mababaw pa nga yun sa Tagalog eh, kasi sa English, for better or for worse. Hindi lang hirap basta yung worse. Ano ba sa Tagalog yung worse? Eksaktong Tagalog ng worse. Pinakamalubha, no? Pinakagrabe. Kung tatagalogin mo, ano ba yun, sa pinakamalubha, sa pinakagrabe, at sa ginhawa, dapat ganun yun eh. Kasi sa Tagalog kasi mababa masyado eh, di ba? Sa hirap at ginhawa, di ba? Yung hirap kasi minsan napaka-ano rin eh. Pero kasi yung pinakagrabing sitwasyon, no? Pinakamalubhamang sitwasyon at sa ginhawa, kayong dalawa pa rin. Ngayon, yung nga kasi, ayaw kasi natin isipin yung tagpo na kung saan ito nang pinag-usapan yung mga tipong yun na, naglolokohan na or what, nagloloko yung isa, nagloloko yung isa. Yun yung mga bagay na sinashut off natin sa isip natin eh. Na hindi kasama yan sa for better or for worse. Hindi kasama yan. Pero actually kasama lahat yun. Oo, ibang usapan na yun. Yun, doon nagkakaproblema. Kaya kapag dumating yung pagkakataon na yun, hindi mo talaga kayang harapin. Pero dapat doon pa lamang sa for better or for worse na kinakasal kayo, alam mo na everything is there. Hanggang sa punto ng katulad sa pinag-uusapan natin, nandun siya. Ngayon kay Charles, of course, nakita natin, at according sa kwentong ito, naging totoo naman yung paghingi ni Charles ng tawad, mga kapatid. Naging totoo siya. Hindi siya yung tipong mga manloloko lang. Kasi, siyempre, wisdom din, be wise. Kasi maraming ganyan eh, mga loko, makikipag-ayos, nung tinanggap uli ng isa, magloloko na naman. Hindi. Sigurado ako, pag nagkamali ako, patatawarin uli ako nito. Siyempre, iba na yon, no? Ito kasi, pinag-usapan natin si Charles, naging totoo, naging genuine siya. Okay? Hindi lamang yun kasi nga, dumaan sila sa series ng biblical counseling. Okay? Hindi sila lumalapit sa mga taong in the first place wala namang paniniwala sa Diyos. Okay? So hanggang dito muna tayo. Meron ba kayong gustong idagdag sa love suffers long? May hindi ko lang maano kung ano basta nasa full gospel yun, may nabanggit dito sila na kung Kristiyano yung asawa, babae, magpakatatag siya kung hindi siya yung gagamitin. No. Kasi, sa 2 Corinthians yata yun. Nandiyan din yung sa Corinthians. Kwento dito, makikita natin na Kristiyano yung babae. Oo nga. Na dumating yung panahon na kumilala na sa parang kung hindi naman nabanggit, pero parang kung ipipicture out ko na nagtsaga itong babae na ito. Amen. At talagang hindi natin pwede masabi na pagdating dito sa third party ay hindi na siya saklo dun sa for better. Kasi sabi nga natin, di ba, lalo na sa ating mga Kristiyano, we are imitators of Christ. Hindi naman sinabi nung ating Panginoon, pagdating dito sa bandang ito, hindi niya na pwedeng gawin to kasi hindi niya na kaya yung to. Oo. Diba? Amen. Nabanggit din lamang ni Kuya Kit yung imitators of Christ. Alam natin, tayong lahat, ano tayo, ang tawag sa Biblia, we are bride of Christ. Tayo, fiancé. Kumbaga sa French, fiancé. Betrothed. No? Tayo ipinangako na sa Diyos. Kay Jesus Christ bilang bride. Ngayon tayo naman, wala naman tayong ginawa, kundi magtaksil sa Kanya. Kasi yun din naman ang kwento sa Old Testament, di ba? Ang Israel, sa Diyos siya. Sa tuwing ang Israel nagkakasala, sumasambay sa ibang Diyos, ang tawag doon ng Diyos, idolatry, or adultery. Prostitute. Ang tawag ng Panginoon, ni Yahweh sa Israel, sa tuwing sila ay nagkakasala, sumasambay sa ibang Diyos, mga prostitute kayo. Kaya nga si Propeta Hosea, di ba? Uy, Hosea, mag-asawa ka ng prostitute. Kaya ginawa ng Lord yun, para makita mismo ng Hosea, ano nararamdaman ng Diyos. Each time ng Israel, pumapatot sa ibang Diyos.
Madali mo mag-asawa ng prostitute in the first place. Yung nga lang yung asawa mo, naglalambing lang sa iba eh. Salos na salos ka na eh. Eh kung yung asawa mo nga, prostitute pa. Unimaginable actually. And yet, yun ang each and every day nararamdaman ng Diyos sa Israel. Hindi lamang sa Israel. Even us now, as a church and as an individual. Sa tuwing tayo mga kapatid, meron ibang paniniwala. May ibang Diyos na kinikilala. May ibang practices na ginagawa na labas sa Biblia. We are prostituting ourselves. At yun ang nararamdaman ng Lord sa atin. Pero each time na naman na tayo humihingi ng tawad, ano ginagawa ng Lord? Tinatanggap pa rin tayo, right? So, wala tayong lusot eh. Kung talaga tayo followers of Christ, kung tayo gusto natin maging Christ-like, then, maging dito sa kwentong ito, sa ganyang klase ng sitwasyon na buhay, we must be ready to forgive. Forgive and restore. Hindi forget. Forgive and restore. Yun ang gusto natin, Panginoon. So, that's it. Kasi mag-ahatid ko sila kay Arman. Anyway, it's also time. Ha? Ako naman ko yan. Kasi, sige. punta naman kami dun eh. Next time, ang pag-aaralan po natin ay yung real love is kind. Okay? So, tinapos natin ngayon, love suffers long. Next time po, love is kind.